nagpasalamat kita sa muling Diyos. Kaya naanak ko tayo mag-o na panahon na kita magka-uban o magkahisgot may tungod sa pulong sa Ginoo. So maayong balita na ginangatan sa ato at ginaagi sa Biblia na atong ginabasa. So mga kaigsuunan, no, nag-auban sa inyong karon si Pastor Christian Jesus, kauban ako karon si Chrissy J. Jesus, no, sa ato ang paghisgot ani maong mga pulungan na ginhatag sa ato ang sa Ginoo. Nata sa Marcos Kapitulo 7, mao ni atong pagabasahon, but before ta proceed na ato sa tagaan o panahon sa pag-greet sa ato mga kaigsuunan. Una na nga, nagpasalamat ta sa mga padayon na pag-ampo na ginahatag sa ato mga kaigsuunan, dili sa tagbilaran sa mga church members, sa Basakdako, sa Bahi, sa Dawi, sa Kalapi, sa atong mga kaigsuunan sa Luway, sa Kalbaryo, mangkod sa Gindolman, sa Hagna, sa Ubay, no? Sa mga nagkailan ng mga kaigsuunan, gabi na diha sa mga lagyo pa, no? Pero kanunay sila nag-angko, no? Sa mga kaigsuunan diha sa Lubang. Nagpasalamat kayo kami diya sa mga taga-Carmen, mga kapigbian, mingaw po, no? Mingaw na pasarata sa usa ka buwan magkakakita sa ato mga meeting, pero nagpasalamat kami din padayon ng inyong pagtungkol. Ang uban ako ang hatag kay Brother CJ sa iyang pag-greet. Okay? So, padayon na ipag-greet lang ang mga members namin, magiging ang mga members namin sa Kabilang Church, ang mga mga churches po, mga local po, ang pastor. Kung ako po great mga kailan na mga believers na nakauban nila sa medical mission, mga outreach, o pagkakulan. So, pag-believe na ako ng mga katilaw. Kaya, pag-believe ko na ako mga nag-believe po ng youth members, youth fellowship na ako para sa local churches, mga local churches. Siguro na ko yung mga kauban sa children ministry, no? Mayroon lang po niyo sa mga kauban sa mga outreach, kung sa buwan. Bigod na ako mga pastor, no? Sa bahay na church, si Pastor Sirio, Jesus, o Mrs. Si Mrs. Rizal Jesus, no? Uwit pa lahat nila sila sa Ubay, churches, si Pastor Dito, no? Yung Ubay nila sa simbahan, kaya marap nila ako ng family. Sir, hindi, no? So, maupod, no, sa nag-aandam aning ato ang padayon na programa, Cherry Faye, ako ang misis, no, si Tibuokod ng family, ako akong ginag-greet, no, sa akong mga igsuon. Sila Sister Pia, sila Pastor Jeffy, ganyan din si Maynila, kila Kuya Sai, at saka kila Ate Van, kauban sa ilang mga family. So karon mga kaigsunan, di ta magalangan, ano, magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Ngano pa sa Mark chapter 7, basahon nato ang verse 1 hangtod sa verse 37, no, sa makadiyot. Unya ato ani siyang bahin-bahin no, sa sigon sa unsa gihatag na mensahe sa ato karon, no. So mga kaigsunan, ug namoy mga Biblia palihog ug pakli sa inyong mga Bible diha sa Marcos Kapitulo 7, basahon nato ang versikulo 1 hangtod sa versikulo 37. No? So, basahon ako. Sabi niya, sa verse 1, niya nagtapok ngadto kaniya ang mga Fariseyo ug pipila sa mga eskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem. Ug sa diha nga sila nakakita sa pipila sa iyang mga tinun-an na nangaon sa tinapay uban sa nakugaw nga sa ato pa uban sa wala nahugasin nga mga kamot sila nakakaplag og sayop. Kay ang mga Fariseyo ug ang tanan mga Hudyo gawas kun sila makahugas sa ilang mga kamot sa makadaghan dili buhaon nga nagahupot sa tradisyon sa mga katigulangan.
O sa diha nga sila moabot gikan sa merkado, gawas kun sila makapanghugas, sila dili mokaon. Og dunay daghan pang uban nga mga butang nga anaa nga ilang ladawat aron pagahuptan ingon sa paghugas sa mga kopa, ug sa mga kulon, ug sa mga sudlanan nga tumbaga, ug sa mga lamesa. Unya ang mga Pariseo ug ang mga skriba nangutana kaniya, ngano ang imong mga tinun-an wala naglakaw sumalag sa televisyon sa mga katigulangan? Apan namaon kung tinapay uban sa wala nahugasin ng mga kamot. Siya mitubag ug miingon ngadto kanila, maayo pagkatagna ni Isaias kaninyo mga tigpakaaron ningon. Ingon nga kini nahisulat, kini nga katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako. Sa 7, Hinoon diha sa kakawangan sila nagsimba kanako nga nagatudlo ingon nga pagtulun-an ang kasubuan sa mga tao. Kaysa pagkadaplit sa sugo sa Diyos, kamo naghupot sa tradisyon sa mga tao, sama sa paghugas sa mga kulod o mga kopa, ug daghan pang uban sama niini nga mga butang nga inyong gibuhat. Og siya miingon ngadto kanila, maayo kaayo kamo musalikway sa sugo sa Dios aron makabantay sa inyong kaugalingon nga tradisyon. Sa 10 kay si Moses miingon, pasidunggi ang imong amahan, ang imong inahan, ug bisan kinsa nga nagatunglo sa amahan o inahan, itugot kaniya nga mamatay sa kamatayon. Apan kamo nag-ingon, kung ang usa ka tawo moingon ngadto sa iyang amahan o inahan, kini korban nga sa ato pa usa ka gasa, pinaagi sa bisan unsa nga ikaw unta makapahimulos, pinaagi kanako, siya mahimo nga gawas nun. O kamo wala na magatugot kaniya sa pagbuhat sa nahingangay, alang sa iyang amahan o iyang inahan, nga nagahimo sa pulong sa Dios nga walay kapuslanan, pinaagi sa inyong tradisyon nga inyong gikatugyan, o daghan pang sama niini nga mga butang nga ginabuhat ninyo. O sa diha nga siya nakatawag sa tanang katawhan ngadto kaniya, siya miingon ngadto kanila, paminaw nga ni kanako ang matag usapan ninyo ug sabti. Walay bisan unsa gikan sa gawas sa tawo nga nagasulod ngadto kaniya nga makamugaw kaniya. Apan ang mga butang nga migawas kaniya kadto sila ang makapahugaw sa tawo. Kung si bisan kinsang tawo adunay mga dalugan sa pagpaminaw, papaminawa siya. O sa diha nga siya nakasulod ngadto sa balay gikan sa katawhan, ang iyang mga tinun-an ng pana kaniya mahitungod sa sambingay. O siya nagaingon ngadto kanila, kamo ba gayod walay sa labutan usab? Wala ba kamo makapamatikod nga ang bisan unsang butang gikan sa gawas nga nagasulod sa tao kini dili makapahugaw kaniya? Tungod kay kini wala nagasulod sa iyang kasing-kasing, apan ngadto sa iyang tiyan. O nagagawas ngadto sa kasilyas nga nagahidlo sa tanang pagkaon. O siya miingon, kanang nagagawas gikan sa tawo, kana ang nagapahugaw sa tawo. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tawo. Nagagawas ang daotang mga panghunahuna, mga pagpanapaw, mga daotang pakikilawas, mga pagbugno, mga pagpangawat, mga pagkahakog, mga pagkadautan, mga paglimbong, mga kaulag, daotang pagtanaw, pagpasipala, garbo, mga binuang. Kining tanan dautan ng mga butang nagagikan sa sulod o nagahugaw sa tao. At pagatiwason ni Brother CJ sa 24, Pastor, sa namin sa 24, sa 7. From there he arose and went to the region of Tyre and Sidon, and he entered a house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, and she came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syro-Phoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she answered and said to him, Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs.
And he said to her, for this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter. And when she had come to her house, she found the demon gone out, and her daughter lying on the bed. Again departing from the region of Tyre and Sidon, he came through the midst of the region of Decapolis to the Sea of Galilee. Then they brought him to him, him one who was deaf and had an impediment in his speech. And they begged him to put his hand on him. And he took him aside from the multitude, and he put his fingers in his ears, and he spat and touched his tongue. When he looked up to heaven, he sighed, and he said to him, Ephphatha, that is, be open. Immediately his ears were opened, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly. Then he commanded them that they should tell no one, but the more he commanded them, the more widely they proclaimed it. 37 and asked, and they were astonished beyond measure, saying, He has done all these things well. He makes both the deaf to hear and the mute to speak. Salamat sa Ginoo sa ilang tulong, no? So, arita sa ato ang mga mensahe, no, na makita nato na dako kaayong tambag, no, labi na sa ato ang pagkinabuhi isang pakita na pagdirig, no? Labi na sa mga tundo na ginahatod sa ato, inaagi sa pulong sa Ginoo, na maupod, no, dako kaayong bili para sa ato. So, akong hatan ang panahon kang Brother CJ para sa iyahang mga nakitaan, no, ng mga importanteng butang sa amang mga pulungan. Pastor? Para na ako mostly itanjud ako ng verse na personally na ako is striking the most is kaning verse 13. So now making the word of God no effect through your tradition, which you have handed down, and many such things to do. So para na ako ang mga presyo, di ba, sa first part na ang mga disciples kapag ng bread, even though wala sila nag-wash the hands nila. Ang pag-wash the hands before eating the bread, parang naging ng tradition sa mga tao nila. Yeah, through that tradition, kadaghan-daghan na ng mga tradition, nakalimutan na nila tinuod niya. Halos kalimutan nila ang sugod sa Ginoo, ang mga commandment sa Ginoo. Kaya mostly na-follow na sila sa mga tradition. Mostly, hindi iwan na din sa verse 13, no? Iwan na lang din nilang word of God, no effect. Follow through na lang din sila sa ilang mga tradition. Mga din siya, nangyayon sila ulit para ma-offend mga disciples, yung Jesus sa pagkaon sa bread, ito wala sila wash na ng kamot. So makita rin na ito, karoon ng mga adlaw na ito, sunod ng moral, too much na dyan. It's clear na dyan kayo mga tao, halos di kalimutan na lang dyan nila halos ang word sa Ginoo. So, follow naman dyan sila sa mga tradition, sa mga tao karon, sa mga sikat karon. So, kita na ito mga tradition ron, no? Pag nakikita na ako, pagsayaw sa mga social media, no? Halos, hatay na dyan nila mga lawas sila for entertainment, no? Para sa mga views, para sa mga likes. Kaya, kalimutan nila dyan mga pulo sa Ginoo, ihatay ng lawas para ma-search sa nila, para padayon ng worship na nila. Halos i-forgot ang nila, kumahan sa Ginoo, because of the tradition. Halos nag-dine nila sila. So, wala no? Para na ito, mga Pharisees nila, sobrang na dyan sila. Nakalimutan na nila ang kumahan sa mga mag-review ni Jesus Christ sa mga Pharisees. Dito sa personally sa So, ayun nga, no, ang pinaalala sa atin, it's all about tradition. No? Mga kaigsuunan, wala na talaga ingon na sa'yo ang tradition. Ang pinakalisod ng God, no, na nahisgutan, dugang lang sa katong sulti ni Brother CJ. Lisod kaayo na nagasunod ka sa tradition na wala ka nakasabot na, no.
no? For example, aning mga panghitabo dire, kahibaw-ta na ang mga Hudyo, naa sila daghang hibaluan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kaapan lang ang nahitabo, mas ginasunod nila ang tradisyon sa tawo, unya ang nahitabo, ang tradisyon sa tawo mao'y gipakadak-an na nahinuon na take for granted na ang gigikanan, yung original, no? Ang pinaka-reason kung bakit ginagawa yun ng tao. No? Dito sa kapanahunan ng Panginoon. So mga kaigsuuna, no, diri sa ato ang pagbasa karon, makita nato no kung unsa ang ginatagaan gayon ug dakong dili sa Ginoo. Unang-una nga yung salita ng Panginoon. Kung iisipin natin, yung salita ng Panginoon, yun yung laging nagiging basihan. Mao gayon ang kanunay mahimong basihan para makasunod ka sa tuyo, no? Sa kabubuton sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Ang pulong gayon sa Ginoo, no? Kasi lahat, no, kapag makikita natin yung salita ng Panginoon, alam natin na ang salita ng Panginoon, ang pinaka-core, ang pinaka-gigikanan, ang pinaka-origin, no, ng salita ng Panginoon is kung sino siya. And yun ay ang pagmamahal niya sa atin. Lahat ng mga isinabi niya, lahat ng mga ibinigay niya sa tao, lahat ito ay may premise na ipinapakita yung pagmamahal ng Panginoon. For example, sabi niya na kung isipin natin yung moral commands, no, yung the Ten Commandments, no, ang nakikita natin doon, ang una hanggang ika-4, pinapakita na dapat iisa lang ang Diyos. Kasi ang mangyayari, kapag ang tao pag magmamahal at magkakaroon ng iba't ibang Diyos, mga Diyos-Diyosan, alam natin kung paano dadalhin ng mga Diyos-Diyosan yung buhay ng tao kung saan-saan. No? Ayun ang Panginoon yun. Kasi pinapakita niya na siya sa kanya nanggaling ang lahat at nasa kanya ang kabuuan ng ating buhay. No? Tapos inisa-isa pa ng Panginoon yung mga susunod na mga balaod. No? Sabi niya na bigyan mo ng respeto ang iyong mga ginikanan. No? Sabi niya, tingnan mo yung mga huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw, huwag kang mag-covet. Lahat ng yun ibinigay ng Panginoon para sa kaayusan ng tao. No? Kaya nga, lahat ng yun, kung iisipin natin, doon din nanggaling yung mga tradisyon na pina-follow ngayon ng mga Hudyo during this time. And ang nangyari, nawalan ng bili, nawalan of value ang salita ng Panginoon, and instead, nilang ginapadaan at katong nahuman, no? Katong gisundan sa gigikanan. Nagkamali ng order. Mga kaigsuuna, no? Diri sa kalibutan nato karon, dahil sa pagkabago ng ating buhay, ng ating mga paraan ng pamumuhay, minsan nakakalimutan na natin yung pinaka-origin ng ating buhay at yun yung Panginoon. Ito yung pinapakita ng buong Mark chapter 7. Sa Mark chapter 7, sabi niya na ginasalikway ninyo ang salita ng Panginoon, no? Yung nangyari sa mga Pariseo, at gipadaan nyo yung tradisyon ng tao. Yung tradisyon ng tao, saan pa ba nanggaling yan kung hindi sa Panginoon? Kaya nga kung iisipin natin, unsa di ay ang amay natong tagaan ug dakong bili. No? Kasi nahulog, no? Kung iisipin natin, paano ba pinapakita? Tingnan nyo sa chapter 7, verse 2, sa verse 3, no? Sabi niya rito, sa 2 at saka 3, sabi niya, o sa diha, nga sila nakakatak sa pipila, sa iyang mga tinunan na nangaon sa tinapay uban sa mahugaw, nga sa ato pa uban sa wala na hugasi nga mga kamot, sila nakakaplag o sayo. Makita nato na ang ginapangita sa Pariseo, nakita silang sayop.
No? Nangita sila og fault. Nangita sila, nagbantay sila. Kanawa, no? Mga kaigsunan. Nagsigig pang himantay. No? Isa yun sa mga karakter natin ngayon. No? Sige tagpakimantay, sige tagpakimantay. Pero nakakalimutan na natin na kahit ano ang ginapanghimantay mo sa kahit kanino, alam niyo mga kaigsunan, isa rin tayo doon. No? Yun nga yung sinabi ng Panginoon eh, no? Sabi niya, judge not that ye be not judged. Huwag kang maghusga kasi hindi mo nga alam, no? Sige kag sabi sa iyong mga kaigsuunan, sa iyong mga parente, sa iyong mga amigo na ganito, 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 ganito. Pero alam natin na yung buhay natin, alam natin na galing din tayo doon. No? Doon din tayo nanggaling. Lahat tayo makasasala. No? Walang accepted. Walang ipinanganak na walang sala. No? Kasi magkasasala atong lawas. Kaya nga mga kaigsuunan, sabi niya rito, ang tanging salita lang ng Panginoon ang puro. No? Ano bang sabi ng Panginoon doon sa ano? No? Yung isipin natin, sa 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. No? Ang tradisyon ng tao na ipinapakita dito is, sabi niya, no, dapat maghugas ka, para makita sa labas na ikaw ay hindog. Yung pinag-anuhan mo, yung pinaghandaan mo, dapat malinis yan, dapat hugas lahat yan. Merong certain time na dapat hugas yan bago mo ipasok sa iyong bibig. Pero anong ginagawa ngayon, no? Alam natin na yung tunay na pagpapasalamat is saan ba nanggaling yung ipinapasok natin sa bibig, kundi sa Panginoon. No? Sa kanya nanggaling. Sabi nga niya, nung pinapaalala niya na, sa verse 15, sabi niya, walay bisan unsa gikan sa gawas sa tao nga nagasulod ngadto kaniya nga makahugaw kaniya. No? Pinapakita niya na hindi yung tradisyon ng tao ang nakapakasala, kundi yung nanggagaling sa loob. Kasi lahat daw ng nanggagaling sa loob, nanggagaling sa puso ng tao. At yung nanggagaling sa puso ng tao, na lumalabas sa tao, yun yung makasasala. Yun yung makasalanan. Kasi alam natin na ang ating puso, dahil nga nasa laman kaya, no, ang lahat ng nandiyan is puros, hindi kabubuton ng Panginoon. Unless the time na ang Panginoon, Jesucristo, ilalagay mo na siya sa iyong puso. At yung nasa puso mo, pagmamahal na. Yun yung pinaka nagiging mensahe niya. No? Hindi ang tradisyon ng tao ang nakapakasala sa tao, kundi kung ano ang nasa loob. Kaya nga, ang pinaka-importante is yung salita ng Panginoon maipasok sa kasing-kasing at hindi yung tradisyon ng tao ang makapasok dito sa kasing-kasing. Kasi kung ano yung tradisyon, wala yun siyang effect sa puso natin mga kaigsuunan. No? So, unang-unang i-consider natin ano ang nasa puso natin. Yung salita ba ng Panginoon o yung salita ng tao? Mga kaigsuunan, napakagandang paalala sa atin ito. No? Ganun din sa mga susunod, no? Mga sinabi ng Panginoon sa mga susunod na mga pangyayari. No? Sabi niya nito, ano ba ang mga nasa tao? Sabi niya sa 21, kay gikan sa sunod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao, nagagawas ang daotang mga panguna-una, mga pagpanapaw, mga daotang pagpakighilawas, mga pagbuno, mga pagpangawan, mga pagpakahapog, mga kadautan, mga paglimbong, mga kaunan, daotang pagtanaw, pagpasipala, garbo, mga binuang, kining tanang dautan ng mga butang nagagikan sa sulod o nakahugaw sa tao. No? Napakagandang paalala sa atin. Sabi niya na bigyan natin priority yung original na tuyo ng Panginoon. No? Ang tuyo ng kanyang tulong is para maipakita ang iyang gugma na ito. Ayaw ng Panginoon. No? As much as possible, ayaw ng Panginoon na kita tanan madaot. Kaya nga, ayun nga, no, nagbigay na example kanina ni Brother CJ, minsan, ginapakadaktan nato kung ano yung nasa labas ng ating lawas. No?
Yun yung gusto natin ipagarbo, ipasikat, no? Lalo na ngayon mga kapanahunan, meron ng mga social media, no? Hindi naman natin yan may iwasan. Pero again, hindi man ang social media ang nakakasira sa tao. No? Pero kung ano yung puso natin papunta doon. Sabi nga, walang nasa labas na makadaot sa tao, kundi kung paano tayo nag-react doon sa ibinibigay ng nasa labas. So, alam nyo, yung social media, maganda yan kung gagamitin natin para sa Panginoon. Pero kung gagamitin natin para sa ating sariling entertainment, no? Well, hindi rin naman sinasabi na masama yung magkakaroon ng entertainment, no? Kasi alam naman natin na may panahon, may panahon sa pagkasuko, may panahon sa pagkatawa. Ang importante is kung yung entertainment ba yun, in line ba sa kabuluhan ng Panginoon. Kasi sabi nga, to obey is better than sacrifice. Kung ano ang nasa pulong ng Panginoon. No? Kasi kung sasabihin natin na, okay lang ang any entertainment, pero sinasabi pa ng maraming tao, kung saan ka masaya, supportahan mo siya. Pero alam natin na kung ang kasiyahan mo nanggagaling sa puso lang ng tao, mahirap yan supportahan. Pero kung ang kasiyahan mo nanggagaling doon sa ipinapakitang tunay na kasiyahan na ibinibigay ng Panginoon, yan, napakagandang iampo. Yan ang susuportahan natin. Hindi kasi nanggagaling sa preference ng tao. Kasi kahit anong sabihin mo, no? Sabihin ng maraming tao, ano ka, napaka-accomplished mo, napakasaya mo, madaugan ka, no? Napakarami ng mga titulo mo, sikat ka na. Pero yun ay sabi lang ng tao. What's important is ano ang sasabihin ng Panginoon pagdating ng panahon. No? Kasi alam natin, ang salita ng tao, nauubos yan. Hindi yan tumatagal. Pero ang salita ng Panginoon, yun yung bulungkan. At yun yung ating hinahanap. You can get, sabi niya, what does it profited a man if he gains the whole world? No? Maging sikat ka sa buong mundo, but you lose your own soul. Bawat ang bili ang inyong panahon. Mga kaitsuunan, mauna siya, no? Ang ginapakita din. Gunon din sa mga susunod na mga bersikulo, sabi niya, nahitabo na nabisgot siya, mahitungod doon sa babae, no? Kung saan ang kanyang anak ay sinapian ng masamang espiritu, ng demonyo. No? Trinay ng Panginoon, sinabi niya, no? Binigyan niya ng trial ang babae. Sabi niya na, hindi, no? Kung titignan pa natin sa standard ng tao, sabi niya, hindi bagay na ipakain sa aso ang dapat para sa tao. No? Pero makita natin kung ano ang ipinakita ng babae, sabi niya. No? Sabi niya rito, sabi ng Panginoon sa 27, apan si Jesus mingon na niya, tuguti ang kabataan ang unang pagapusgon. Kay dili angay na pagkakuhaon sa tinapay, ang pagkakuhaon ng tinapay sa kabataan, umiit sa kini ngadto sa kilo, no? Kita nyo? Para bang kung ikaw ang sinabihan niya, pumasok? No? Kasi alam naman natin na itong babae kasi is Griego. Hindi siya Hudyo. Sabi ng Panginoon, unahin natin itong mga Hudyo. Unahin natin itong mga kababayan. Kasi hindi pwedeng ibigay, unahin ang aso kaysa doon sa mga kabataan, sa anak. No? Pero napakaganda ng sabi ng babae, sabi niya, o siya nito bago bingon nga niya. Oo, Ginoo. Bisan pa ang mga iro ilalot sa lamesa, makakaon sa mga munggo sa kabataan. Alam niyo kung ano ang meron sa kanya. Nagkaroon siya. Pinakita niya na hindi lang, no? Hindi lang ang kabataan, hindi lang yung mga anak ang binibigyang turing ng Panginoon, kundi ang lahat. Yes, hindi man tayo yung naging una kasi hindi sa atin ibinigay yung
unang saad, no? Ang binigay na saad, ibinigay kay Abraham sa linya ng mga Hudyo. Pero anong sabi ng Grego? Hindi kami kinakalimutan ng Panginoon. Meron pa rin kami blessing. Hindi man sa amin napunta. Pero alam ko pa rin na makuha gihapon nato ang muko ko sa lamesa. No? Alam niyo mga kaigsunan, napakaganda. Pinigyan niya ng focus ang katangian ng Panginoon. Hindi niya binigyang focus yung mga sinasabi ng tao na, sa amin ang una. Prioridad kami. No? Pero nung sabi ng babae, yes, prioridad kayo, pero hindi kami kinakalimutan ng Panginoon. Na ang gihapoy, abot ka na mo. No? At yun ang katangian ng Panginoon. Hindi siya nakakalimutan, sabi niya, ang kanyang pagmamahal, ginasako ang kanan. No? Napakaganda na mabibigyan natin tuto ang kinaiya ng Panginoon. Unang-una, sabi niya, sa unang pangyayari, kinaiya ng Panginoon ang pagmamahal. Yung pagmamahal, wala na yung mas mulabaw ang anak. No? Hindi mas labaw ang salita ng tao, mas labaw ang salita ng Panginoon kasi siya ay pagmamahal. Sa pangalawa, sinabi rin niya na sa pangalawang pangyayari, sabi niya na about sa Grego, pinapakita niya, kilala niya ang Panginoon. Ang Panginoon, nagmamahal pa rin sa lahat. No? Kahit namungho, yon ay enough pa rin para sa atin. Kasi tako kayong kadagaya ang ginahatag sa Ginoo. Sa pangatlong pangyayari, diin nagahisgot-pod mo sa paghatag niya o mga pag-ayo. No? Napakaganda na titignan natin nang ang Panginoon pumunta doon sa isang lugar, doon sa kayutaan sa Tiro o Sidon, pinakita doon din siya nag-aayo. No? Kung titignan natin, sa verse 32, ang mga tao, sabi niya, sila midalangan to kaniya sa kabungol, o doon ay mga kabiligan, sa iyang sinultihan, o sila nihangyo kaniya sa pagtapion, sa iyang amon nga kaniya. No? Sabi niya, pagalingin mo to, Panginoon. No? Yun yung sinasabi ng maraming tao. Kasi pag nakita nila yung Panginoon, ano yung una nila nakikita? Milagro. Ilang gipakadaan ang kakayahan ng Panginoon na magmilagro. Alam nyo, nawala na naman yung pagmamahal. Wala natutok sa pagmamahal, kundi natutok dito sa kakayanan. No? Anong nangyayari? Nawawala ang isipan ng tao doon sa pagmamahal ng Panginoon, kundi napunta sa anong kayang gawin ng Panginoon. Pero alam natin mga kaigsuunan, yung kayang gawin ng Panginoon, ginagawa niya yun dahil nagmamahal siya sa atin. No? Ginataga ang dakong bili, ang milagro, dili ang katong gahin niya sa milagro. Yung kinaiya ng Panginoon. No? So ano nangyari? Kung isipin natin sa verse 33, makikita natin ang pinaka-mensahe nung pangatlong pangyayari. Sabi niya, siya kinuha niya yung bungol. Sabi niya, siya kinuha kaniya padaklin sa panon, nibutang sa iyang mga tudlong at sa iyang mga dalugan, siya miluwa mihikap sa iyang dila. Mga kaigsuunan, hindi niya pinasikat kung ano yung kanyang ginagawa. Instead, kinuha niya yung bungol, gibutang niya sa daplin kung adto niya giayo. No? As much as possible, hindi niya ginakatag og dakong pagtagan ang gatong milagro, kundi yung gihimo niya o ang rason nga ng gihimo niya. No? Sabi niya rito, 35, diha ang iyang dalugan na abli o ang ugat sa iyang dila na luagan o siyang misulti ngayano. Tapos sabi pa niya sa 36, siya may pasadaan kanila nga dili gayon musulti ibisan kinsa ka tao apan sa pagkadungog nga siya nagpasidaan kanila misamot pahinuon nga sila nagmantala niini.
No? Ang gipakadak-an sa tawis, naayo kami siya. Ang bungol, nakadungog. Ang katong dili makasulti, nakalitok. No, gipakadak-an. Pero ang gusto ng Panginoon is makita kung sino siya. Kahit sino na inilapit sa Kanya, wala siya ginbalibahan. Bakit? Kasi nagmamahal siya. Mga kaigsuunan, makikita natin ang pinakamensahe ng buong Mark chapter 7. Pagkatutukan nato, kinsa ang Ginoo. Ayaw tutuki yung mga butang na naitabo, tutuki kung nanong gitungpan na siya sa Ginoo. O masaktan na nato kung may balaan nato, unsa siya. No? Sabi niya, for God is love. Kasi nagmamahal ang Panginoon at wala siyang discriminate. Kaya mga kaigsuunan, ani pa makakita kung kinsa ngayon ang tinuod nato Diyos na ginahiluma. Dili ang Diyos na bisan kinsa natong mahunaw-naan, kundi kung kinsa ang tinuod ng Diyos. Si Ginoong Jesucristo na naadili sa Biblia. No? So, mga kaigsunan, nindot kayo na may subutan ni nato, matagaan natong prioridad ang tinuod na angay tagaan o dakong pilit. No? Ang tulong sa Ginoo. So mga kaigsuunan, salamat kami sa inyong oras, kung oportunidad na dinahatan na namin karon. Kami, mga kaigsuunan, nagkakadalit na, nagkauban pinigno, Pastor Vision Jesus, si J. Jesus, sa Diyos ang himayan.